Ano lang naman siya, yun nga, chinek lang yung cervix. Close pa yung cervix ko nung week 39. So, in-advise na nga ako noon that time na may possibility na ma-CS kung hindi pa rin mag-open yung cervix ko ng week 40. Ang usapan namin ng OB before, if mag-open yung cervix, itatry, di ba? Itatry pa rin na normal. I-induce kung hindi pa ako nagle-labor. So, kanina nag-check kung nag-open na yung cervix. Sabi niya, nag-open daw pero syempre, di ba? Parang mas prefer natin talaga mag-normal, pero kung hindi loloobin, pinagdasal naman namin yan. So, si Lord na bahala kay Mama Kari bukas. Zero visibility. Hindi makita. it's not. Try mo i-zoom. Mali. Yan, pindutin mo. Okay. Bilog siya. Naging bilog. Galing. Hello guys, welcome back to our channel. So, nandito na naman kami. Anong araw ngayon? Monday. Today is Monday, January 20. At wala pa rin si baby. Di pa rin siya lumalabas. So yun guys, mag-update lang kami today. Kasi parang 40 weeks. 40 weeks and 3 days na si Mama Kare, hindi pa rin lumalabas si baby. Parang ready naman na tayo, no? Parang ayun, si baby na tagay-nantay namin. Na-release na namin yung preparations for baby na vlog. Tapos yun, ang dami na nangyari din. Pero kwento ni Mama Kare kung ano nangyari. Yeah. Wala nga nangyayari. Ay, kwento mo siguro yung week 39 na check-up mo. Doon ka mag-start. Nakalimutan ko na yun eh. Pero ano lang naman siya, yun nga, chinek lang yung cervix. Close pa yung cervix ko nung week 39. So, in-advise na nga ako noon that time na may possibility na ma-CS kung hindi pa rin mag-open yung cervix ko ng week 40. So, yun nga. Ganun lang naman. Ano ba ginawa? Wala naman kasing concern. Like, okay naman yung weight ni baby. Wala naman akong sugar issue. So, gusto pa rin talaga namin itry na mag-normal. Kaya lang yung cervix nga is hindi siya lumalambot. Pero iba kasi dito, like 'di ba sa Pinas kasi parang pinapagamit na ako dati nung pinagamit ako ng Primrose. Dito wala. So wala silang binibigay na kahit ano. Ayun, so nag 40 weeks na ako last week then nung chinek ako in IE, lumalambot na daw yung cervix ko pero sarado pa din. Nakaschedule na kami ng pre-operation check-up this Wednesday. And then, yung CS mismo, sa Thursday nakaschedule. So, kung hindi pa rin lumambot or hindi pa rin bumukas yung cervix ko by Wednesday, by the time na may i-pre-op na ako, pre-operation, yun, CS na talaga. Kaya yun, hoping pa na normal. Pero kung hindi naman, okay lang naman. Ayun, ganun talaga. Oo. Okay, basta lang mairaos na lang din. Ayun. So yun guys, yun muna yung update for today. Mag-update kami kapag nag-labor na si Mama Kare. Pero yun, hoping pa din na may pa kami 3 whole days para mag-labor si Mama Kare. Pero Mama Kare, ano nga pala yung mga ginagawa mo para mag-labor ka na? Ano lang, yung lakad-lakad lang ganito. Matagal naman yung lakad natin, like nung weekend parang ilang oras yung lakad natin, parang 3 hours, 2 hours to 3 hours yung lakad. Tapos everyday nagwa-walking naman, tapos yun, yung mga pineapple, spicy food, yung dates, tsaka ano pa ba? Raspberry tea. Raspberry tea. Oo, yun lang. Pero sana maging effective.
Pero malaman, okay lang naman kung CS pa din. Wala namang problema, okay lang. Libre naman yun. So, okay lang. Ayan. Pero yun, no harm in trying naman since may ilang araw pa naman kami. Pero nakakainip na rin talaga. Sana lumabas si baby. One eternity later. So hello guys, today is January 22. Wednesday, may update kaming konti. Nagpa-pre-operations check-up na kami kanina. So yun, parang brief lang no kung anong mangyayari. Then nag-sign ng waiver, something like that. Tapos ano pa ba? Nag-prescribe. Ayan, si Mama Kare mag-explain. Ano ba yan? Ano ba? Ano nangyari? Ayun, ano lang, yun nga, parang in preparation for the CS kasi nakaschedule na for tomorrow morning yung CS. So, parang ginawa lang kanina is i-check lang kung nag-open pa ba yung cervix para kasi ang usapan namin ng OB before, if mag-open yung cervix, itatry, di ba? Itatry pa rin na normal, i-induce kung hindi pa ako nagle-labor. So, kanina nag-check kung nag-open na yung cervix. Sabi niya, nag-open daw pero parang hindi siya all the way na nag-open. So, kaya yun, pupush na lang for CS tomorrow. And then, nag-blood test para in preparation for the CS din tomorrow. And then, nag-prescribe nga sila nung itatake ko na parang medicine for the acid reflux for the operation tomorrow. Ayun. And then, in-advise lang like yung kailangan ko mag-fasting tonight until tomorrow. And then, yun, yung schedule. So, dapat 7 a.m. Nasa hospital na kami for the operation. And then, mga 1 hour or less than an hour lang naman daw yung operation. Yun lang. And then, yun. Siya yung usual na dinidiscuss yung mga risks, di ba? Parang, and then, pipirma kami for the waiver. Kasi nga, syempre, kapag CS, meron pa rin talagang risk, di ba? Kahit na sabi mong CS lang yung gagawin, di ba? Operation pa din, major operation pa din yun di ba? So, may risk pa rin talaga. Pero, ayun. Hoping for the best. Tinry naman naming mag-normal talaga. And wala namang issue kay baby. Inantay namin until 40 weeks or more than 40 weeks. And yun, lagi naman kami nag-exercise, naglalakad. And yun, ginawa naman namin yung mga dapat gawin na tingin namin dapat gawin. Kaso yun, ayaw talaga niyang mag-normal. So, okay na din naman. At least siguro, hindi na ako mahihirapan masyado pa sa pagle-labor. Kasi ganun din kay Penpen dati. Nag-labor din ako. Ang tagal ko din nag-labor pero nauwi din sa CS. So, baka better okay nga na CS na lang diretso. At least, hindi ka medyo na nakaplano. masasaktan for laboring, no? Ayun, yun na siguro yung brighter side. Hindi niya na pagdadaanan yung masakit na pag-labor. Pero syempre, di ba, parang mas prefer natin talaga mag-normal. Pero kung hindi loloobin, Okay lang. pinagdasal naman namin yan. So, si Lord na bahala kay Mama Kari bukas. Pero yun, excited na talaga din kami. Ang tagal niya ng overdue. Parang isang taon ng buntis. Ayun. So, parang sobrang, ang dami rin nagtatanong kahit sa school ni Pen, nung isang araw ba yun? Ay, kanina. Bakit daw mag-isa ako? Nanganak na ba daw si Mama Kari? Ganyan. So, yun. Ayun, excited na talaga kami. Gusto na namin makita si baby. Yes, at parang ready na rin in a way, di ba? Ano pa? Ayun, yung sa kay Pen lang yung medyo nahirapan kami at the moment kung paano siya i-handle. Kasi nga may pasok si Pen. Ayaw naman namin siyang pa-absent. And then, wala rin magbabantay pag ma-absent siya, di ba? Oo, yun. Oh, you do the vlogging. You say hi to the vlog first. Tell them that you're excited to see baby. I'm so excited to see baby, and when going to school, I have to. Natasha's mom has to drop me, and I have to go with Natasha today. And start tomorrow. Galing ha. Okay. And then after school? What you'll do after school? And after school, I'll go to my tita's house. Yes. You'll behave, no? Yeah. Okay. Good job, baby. Yeah. Ayun. So, parang naghanap na lang kami ng
pwedeng mag watch over kay Penpen habang nasa hospital kami kasi syempre mahirap din naman na isama. Hindi rin kami sure kung allowed siya sa hospital. Pero sabi naman kanina, pwede naman daw dumalaw. Pero yun, ang usapan, ang ginawa na lang namin, kasi may nag-offer din, sobrang thankful din talaga kami kasi ang babait din talaga ng mga tao dito. Nag-offer yung nanay ng classmate niya na malapit lang dito, malapit sa hospital, kasi nasa likod lang siya ng hospital, malapit sa school. So yun, nag-offer, okay lang naman daw na siya na lang magbantay kay Penpen para may kalaro din yung anak niya. So ang gagawin namin, kasi nga sobrang aga nung nung schedule ko tomorrow, 7 a.m., ang gagawin namin is dadali na lang namin si Penpen dun sa bahay, itadrop namin bago kami pumunta ng hospital. And then yun, naka-ready na siya for school, dala na yung gamit niya. So, antayin niya na lang doon parang time for school, and then sabay na sila papasok. So, saglit lang naman yun, mga 1 hour lang siguro, ganyan. And then, sa hapon, after ng school niya, susunduin na lang din siya ni Papa Mark kasi malapit lang, sobrang lapit lang naman ng school sa hospital. So, kayang-kaya naman siyang sunduin. And then, if hindi siya pwedeng dalhin sa hospital, hindi siya pwedeng mag-stay sa hospital, kasi ward lang yung natin, di ba? Sa public kasi ako so ward lang siya. Ayun, dadalhin na lang namin si Penpen dun sa isa sa mga niya dito. Tita tito niya dito. So, doon na lang muna siya magstay. And then, yun, susunduin na lang siya ni Papa Mark pag umuwi na si Mark. Kasi hindi rin allowed na matulog naman ng mga bantay. May mga companion sa hospital. Parang hanggang 9 p.m. lang yung latest nila. So, ayun. So, wala namang issue. Siya na lang yung magbabantay kay Penpen at night time. Ganun na lang yung magiging routine namin hanggang sa makalabas. So, sabi kasi mga 3 to 5, tama ba? 3 to 5 days daw na mako-confine kapag CS. So, sana hindi na umabot ng 5 days. Sana maging okay lahat, no? Wala maging issue. Hopefully. So yun, let's see how it goes. This would be our last vlog bago dumating si baby. I'll try to upload pero feeling ko ma-upload ko to pag nandiyan na si baby, no? Pero yun, kasi syempre magiging busy kami. Hindi ko alam kung kailan ko to ma-upload. Pero yun, tingnan natin. So, yun na, tapusin na natin dito. The next morning. So, hello guys, magvo-voice over na lang ako at this point because itong clip na to, nasa hospital na kami. Actually, nasa ward kami yan. Sobrang liit lang nung ward. Yung area namin dito. Tapos may katabi na kami dyan ng mga pasyente. So, kaya hindi rin ako makapagsalita. Masyadong tahimik kasi noong time niyan. So, yan, maliit lang yung room. Pero, ayun, dyan lang, parang naging waiting area lang namin to. Kasi since matagal kami sa hospital, nilipat kami actually sa mas malaking area. So, makikita niyo siya later. So, yun, mga around, 7 a.m. Pero, ayun, 8 a.m. pa yung schedule talaga ni Mama Kari na mas-CS. Tapos, yun, in-inform kami here kung pang ilan si Mama Kare. Kahit schedule niya kasi 8 a.m. may pila pa rin siya. So, yun. Luckily, na-schedule kami first. So, si Mama Kare ang unang sasabak at this point. Yun, naka-lab gown na rin siya. Ready na maoperahan. Tapos, yun. Maya-maya dyan, tinawag na rin si Mama Kare. Tapos, yun. So, sobrang bilis lang din. Ikikwento ko later. I think na-vlog ko later kung ano nangyari during during sa operating room. Yun yung luggage namin. Tapos yung mga free na maternity pad. Ang dami mga libre dito na gamit eh. One eternity later. Congratulations! Hi, baby! Hi, baby. How are you? Yeah. I'm gonna bring. Hello guys, kasama ko si baby ngayon.
Say hi, baby. Sleepy pa siya. Hello. Ayun. Papa, okay na si Mama Kare. Ini-stitch up na lang siya. And then, hanggang na kami baby dito sa labas. Ang galing dito kasi pwede kong kasama si baby na matagal. Hi, baby. So, yun. Antayin na natin si Mama Kare. I'm so happy. Didn't think I'd ever get this far. Didn't think I'd ever find the one. I never thought I'd heal from a broken heart. No, never did I ever think I'd heal these scars. Did you think that I'm the night?